Kusang tumulo ang luha ko sa aking mga mata, nang inag ang aking kamay. She is my mom. She shouldn't treat me that. I'm her daughter. She even said those words on me. I took a deep breath and tapped the keyboard of my laptop for a reply. Yes, I reply. I don't want to be seen here. Baka sabihin niyang totoo, dahil hindi ako nag-reply sa kanya. My reply. Hi mommy. I miss you. Wala po akong alam sa mga sinasabi nyo. Zero is my boyfriend back then. Hope to see you soon mommy. And I sent it. I was shocked when she seen it immediately, and she is now typing. I miss mommy Loridel very much. I waited her reply and my eyes widened, when her reply is too long. Loridel Pelayo, I don't miss you. Huwag ka nang bumalik dito. Such a liar. Ama si Zero ng anak ng ate mo. Kahit kailan tama ang ate mo, sakim ka talaga Jam. Wala akong anak na sakim. And I'm sure Zero is not serious about you. Nandyan lang siya dahil sa anak niyo, huwag kang feeling girl. Kala mo naman kung sino ka. Dapat talaga noong bata ka pinaampon na lang kita. Hindi yung inalagaan pa kita. Tapos ganito lang ang isusukli mo sa amin. Just wait Jam, malapit nang makarecover ang ate mo galing sa panganganak, babawiin niya na ang dapat sa kanya. Huwag kang feeling anghel dyan. Masakit. I waited for her reply and this is all I received. She even threatened me. And she said dapat pinaampun niya na lang ako, masakit. Iyak ako ng iyak dahil sa mensaheng iyon galing kay mommy. I didn't reply because she's too much. Nakakasakit na talaga. Baka kung mag-reply ako ay murahin pa ulit niya ako. Alam kong hindi niya ako totoong anak. And I want to know the truth. Who's my parents? I want to meet them. Kahit ayaw ko mang mag-reply ay gagawin ko, para matanong ko sa kanya iyon. Minuto ang iniyak ko bago ako nag-reply kay mommy. My reply, Mommy, sino ba talaga ang totoo kong pamilya? I sent, I'm desperate to meet them. Kahit na may sarili na akong pamilya, iba pa rin kapag nakita ko ang mga magulang ko. I'm not that completely fine. Kung patay naman sila, gusto ko pa rin sila makita kahit sa lapida man lang. Loridel Pelayo, you want to meet her? Meet us next week Friday. I replied okay, and closed my laptop. Wednesday is my triplet's birthday, I have enough time next Friday. I will meet my mom this Friday. Sana maayos ang pagkikita namin. Ayaw kong humantong pa ito sa sakitan. The day had been passed. Tomorrow is triplet's birthday. We prepared a little party for them. Ayaw ng ina ni Zero na hindi mahandaan ang kaarawan ng tatlo. She was excited, because this is the first birthday of her grandsons here in Buena Vista Mansion. Even Zero is excited too. Unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, na niluwal ko ang kanyang anak dito sa mundo, ay makakadalaw na din siya sa wakas. And of course my triplets, they really want to have Zero on their birthday, and how mayroon pang party for them. Sa pool lang ng mansion ito idadaos, dahil nga ayaw kaming palabasin ni Zero. Even buying my needs, he didn't want me to go out. Maids ang pinabibili niya ng mga gamit pambabae. Hindi naman ako angal, he is just protecting us. Kahit hindi niya sabihin sa akin, alam kong matindi na ang namamagitan sa kanila ni Mr. Tuaro. Natatakot din ako sa kanya, baka anong gawin sa kanya ng businessman na iyon. Good morning baby, what are you thinking? Zero said on his morning voice, and hugged me from the back. I hold his hand that on my tummy, and I intertwined our hands. His huge and calloused hand is really different from mine. Good morning to you too. Can I fetch Mommy Lourdes later at the airport? I asked him. His hug became tighter, and she buried his face at my back. Jam, it is too dangerous. You know the situation right. I just want you here and the three. Ayaw ko kayong mapahamak. Bumantong hininga ako. I miss Mommy Lourdes, but I don't want to take a risk. Magkikita pa naman kami kung nandito na siya. I will wait na lang dito sa bahay.
Sinabihan ko na lang si Zero ng mga detalye, tungkol sa pagdating ni Mommy. He immediately called his men, well he is the most powerful billionaire after all. He has a lot of connection everywhere, a lot of men anywhere. Sabay kaming lumabas ni Zero sa kanyang kwarto. This time wala ang tatlo para gisingin kami, kagaya noong nasa kondo pa kami, na halos kada umaga ay sila ang gumigising sa amin. And I know what is the reason, they are now swimming in the pool with Erwan. It's around 8 in the morning, but they are now in the pool. Tuwang-tuwa si Elliot habang lumalangoy. The two knows how to swim, except for Cronus. Way back then, when we are in Australia, the two joined a swimming lesson. Elliot and Ellen is just 3 years old that time. Noong una ayaw ko dahil baka malunod sila, pero pinilit talaga ako ni Mommy Lourdes na pasalihin para paglaki marunong na, and now hindi nga siya nagkamali, alam na nila ang lumangoy. I don't want sabi eh. Cronus shouted Elliot when he dragged him to swim. Cronus is just sitting, and only his feet touching the water. Ngayon nagsisi ako, kung bakit hindi ko sinali si Cronus sa swimming lesson dati. Look at him now, he is afraid. The pool is good Cronus, pangkukumbinsi pa ni Elliot. I can feel it kuya. My feet is on the water, he pointed his feet na naglalaro sa tubig. Zero and I sat on the chair. Nagpadala din siya ng breakfast para sa amin. Kinausap niya ang maid at binigyan ng instruction. Hindi ko siya tinuonan ng pansin, dahil nakatuon ako kay Elliot at Cronus. I want to know kung kaya ba ni Elliot na makumbinsi ang kanyang kapatid. They are close, but I can say that Ellen and Cronus are closer more than Elliot. Elliot is a noisy boy, madaldal ito at may katigasan din ng ulo. Nah, it's not fun. Swimming is more fun, hold my hand. Elliot offered his hand, but Cronus ignored his brother's hand. Humalukip-kap lang si Cronus, at iniba ang direksyon ng kanyang ulo. Sa aking palagay nasa 3 to 4 feet ang lalim ng tubig dahil ang sa kabila ang malalim. Bali sa right side ng pool nila Zero, dito ang mga pambata, tapos dito sa kabila ay may katangkaran na dapat. I didn't try to swim in there, because I don't have any swimwear, hindi ko naman alam na pagbalik pala namin dito ay ganito ang mangyayari. I never thought that this day will happen. Narinig kong nagpasalamat si Zero, at nilapag ng katulong ang aming pagkain. I smiled at Zero and started to eat. While eating, my eyes still on the two, Elliot still approaching Cronus to swim. What if malunod ako? Nag-aalalang sabi ni Cronus sa kapatid. You think hahayaan ka namin? You will not Cronus. Hold my hand. Pumasok na si Ellen sa usapan nilang dalawa. Put your hand on me and Elliot, hindi ka malulunod. Hindi ka namin hahayaan na malunod. He offered his hand. Nagdadalawang isip si Cronus sa offer ni Ellen. Kuya, I'm scared, baka sa kanyang boses ang takot. Okay if you're really scared, hold this. This can help you. Ellen said at binigay kay Cronus ang floater. Isuot mo, para hindi ka mahulog kumapit ka. He gave an instruction. Umuwang ang bibig ko nang ginawa ni Cronus ang sinabi ni Ellen. He wore the floater and slowly go to the water. Dahan-dahan hinigit ng dalawa ang bunso nilang kapatid. I can't hide my smile, because of what I witnessed. They really love Cronus, and I wanted that love will last long until they will get old. Nasa gitna na ng pool si Cronus, at ginagalaw-galaw nito ang kanyang kamay at paa, para malibot ang pool. Naghagisan din sila ng tubig, the three started to laugh, when they are now in center. Pati si Erwan ay nakisali na rin sa tatlo, ay nagbasaan pa ng tubig. Tunog ng tawa ang bumalot sa buong mansion na ito. I badly wanted Cronus operation. Ako ang nahihirapan sa kalagayan niya. I heard Zero said. I look at him while he is looking at the three. I want that to Zero. It is my fault after all, kung hindi ako nagpabe sa kalusugan ko dati, hindi magkakaganito si Cronus. Sana nakakakita siya at na-enjoy niya ang kanyang pagiging bata. Soon Zero.
Cronus will finally saw us. I claimed that. Pagkatapos naming kumain, ay natapos din sila kaka-swimming. Sinalubong sila ni Myrna pagkaalis sa pool, at isa-isa silang pinatuyo. Lumapit ako at kinuha ang towel ni Cronus. I swiped the towel on his body, and lastly on his hair. Mommy, swimming is fun. I thought I can't swim. Kaya lang malamig, aniya at niyakap ang sarili. His knees trembling and also his lower lips. I laughed and hugged him the towel. I was about to took his clothes, when Zero pulled him. Sinakop siya ni Zero at parang nilipad pa bago hinalikan sa pisngi. Babalian niya ang anak namin Eno. Pwedeng dahan-dahan. You can swim every day you want, ani Zero at nilapag si Cronus. Cronus shouted yehey, while jumping and hugged his daddy. Sunod ay binyanlawan sila ni Myrna, at ako naman ang nagbibihis sa kanila. They are talking while I put their clothes on. Nilagyan ko ng palbo ang kanilang mga likod, at sinukli ang kanilang mga buhok. Si Zero at Erwan naman ay kanya-kanyang polygo na, para makapunta sa opisina. Wala naman akong ginagawa dito sa bahay, dahil hindi ako pinapayagan ng mga maids na magluto o maglinis, si Myrna lang ang katsikahan ko araw-araw. Mabuti na nga lang ay hindi siya nauubusan ng kwento, tungkol sa kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Alis na kami baby. As I've said to you, don't go out. Ipapasundo ko na lang si Mommy Lourdes mo mamaya, at dito na siya papuntahin para bukas. I will buy gifts later for the three. He said then gave me smack kiss on my lips. I pouted, how about me? I want to give my gifts too. Sama ako sa you please, nagpa-cute pa ako sa kanya para pumayag. He closed his eyes, parang nahihirapan. Damilat din siya kinalaunan, at nilagay ang takas ng buhok ko sa aking tenga. He massaged his forehead. He released a heavy breath before saying, okay, kung mapilit ka talaga. Ayaw naman kitang ikulong dito, pero jam dapat sa tabi lang kita mamaya. Okay. Agad na uminat ang labi sa kanyang sinabi. Finally, makakalabas na ako. I hooked my arms on his neck and kissed him. He sucked my lower lips and I welcomed his lips. Mamaya na ang talk on kuya, late na nga tayo eh. Sulpat na sigaw ni Erwan. Naitulak ko si Zero sa gulat ko kay Erwan. I heard him laugh and I glared at him. Nagkunwaring walang nakita, sumipol-sipol pa bago umalis. Nakakahiya. Zero chuckled and hugged me. Dinampyan niya rin ng halik ang aking noo, bago sinabi sa akin ang gagawin ko para mamaya. I'm just listening and nodding while he talked. Nang matapos na niyang ibigay ang kanyang paalala, ay muli niya akong hinalikan sa noo at umalis na. Buong maghapon ay wala akong ginawa, ang tatlo ay enjoy sa kanilang paglalaro, na halos lahat dito sa bahay ay napuntahan na nila. Sa sobrang laki pa naman nitong mansion nila Zero, mukhang nasarapan ang tatlo sa paglalaro. Ang mag-asawang Buenavista naman ay nagchichill lang, tilang o kaya ay nakikipagchikahan sa akin at sa mga kasambahay. Wala na silang trabaho, dahil naroon na sa kanilang dalawang anak. Pero minsan ang lalaking Buenavista, ay nagtatrabaho pa rin. He guided his two sons, he even gave some advice while we're eating. Napaka-workaholic niya nga daw, chika sa akin ni Mrs. Buenavista, kaya dalawa lang ang anak nila. Hapa na at naghanda ako sa aking pag-alis. Hindi ko sinabi sa tatlo na aalis ako, kina Myrna at mag-asawang Buenavista ko lang sinabi. Sasama ang mga iyon, kapag sinabi ko sa kanila, kaya minabuti wag na lang, baka kung ano pa ang mangyari. I wore pants and razorback top, paired with my slip-on sandals. Wallet lang din at phone ang bitbit ko, bago dahan-dahan na umalis papuntang garahe nila, dahil nandoon na ang tauhan ng mga Buenavista. When I entered the car, nakahinga ako ng maluwag. I engine start and the car started to run. I texted Zero that I am on my way to his building. I also texted Myrna if the three didn't notice me. Myrna, naku ma'am, laro ng laro ang tatlo. Hindi nila alam kung nasaan ka, hindi naman sila nagtatanong. Kung magtanong man kay Rico na ma'am, akong bahala sa'yo. Ako si Batman. Myrna replied on my text. Good thing they didn't notice me.
Baka umiyak ang mga iyon at hanapin ako. Ilang minuto pa hindi pa rin nagre-reply sa akin si Zero, baka may meeting pa siya o kaya ay nagtatrabaho pa. Nakarating ako ng building, sinalubong ako ng secretary ni Zero. He welcomed me, and led the way to Zero office. Walang Zero na sumalubong sa akin nang makapasok ako ng kanyang opisina. Iniwan din ako ng secretary niya, dahil may trabaho pa daw ito. Ginugol ko na lang ang aking oras na libutin itong kanyang opisina. Mamahaling mga gamit, papeles sa table, at mga panlalaking gamit ang nandito. Umupo ako sa kanyang upuan, at sa bandang gilid ay nakita ko ang picture namin noong kami dati. This picture was captured in our first month Sherry, we wasn't ready that time, because he didn't celebrate that with his previous girls. He is just wearing hoodie and shorts, and I'm wearing a formal dress. Kumain lang kami sa labas, at pumunta sa park. Ito ang picture na doon namin kinuha, it's a selfie. I'm the one who hold his phone, while his face buried on my shoulder. Remembering those days, I felt that there is nothing happened between us. Ang saya namin dati kaunting tampo bati agad. Simpre siya ang unang nagsorry sakin. Kinuha ko ang picture frame, at nakita ko sa likod nakalagay ang araw noong sinagot ko siya. It was July 15. I didn't know that Zero still remember that day. I thought the time that I left him, he left our memories too. Muli kong pinasadahan ng tingin ang kanyang table, at sa kabilang gilid naman ay naroon ang picture ng tatlo. They wearing the same outfit, and they are sitting on the couch. I laughed on Elyon's face, parang napilitan lang siya, habang nakaakbay ang dalawa sa kanya. Napailang ako at tumawa, habang ini-imagine kung ano ang ginagawa ni Elyon dito. Baby,